Nagbabalik po unang hirit. Narito agad ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Bumuo nga po, totoo po, ng isang Special Investigation Task Group, Makati City Police. Kaugnay nangyari mala sa pagsabog sa HV de la Costa Street sa Makati kahapon. Nag-iwan po ito ng isang uka na 1 metro po ang lapad at 8 pulgada ang lalim. Hirap ang pulisya na tukuyin kung anong uri ang pagpasabog ang ginamit. Wala naman nasaktan sa pagsabog. Pero dahil dito, nabasag ilang salamin sa ilang katabing gusali ng Makating lote. Umabot pa ang pisara sa 6th floor ng katabing residential building. Pinasakyan rin na dami sa pagsabog. Ayaw pang tukuyin ng pulis. Di ba sabi natin kanina kung sino po ang nasa likod ng pagsabog na ito. Pero malabo raw na terorismo ang layo ng pagsabog. Dismayado naman ng ilang dayuang nakatira sa residential building malapit sa pinangyarihan ng pagpapasabog dahil hindi raw agad nakarating ang mga pulis. Ang mga nandun, pulis Makati. Pulis Makatingin lang. Pero hindi raw mga pulis. Grabing lakas para mabasag yung salamin. Kasi di ba yung ano, halimbawa yan nga yung mga naiwan ng mga Goodbye Philippines. Grabe. Talagang talaga yun. Ganun ang pinsala pala nun, ano? Uka. Samantala, tinatayang nasa 100,000 pisong halaga ng drug paraphernalia ang nasamsam sa raid sa isang hinihinalang drug den sa Summer Wind Subdivision sa Dasmariñas, Cavite. Sinalaki ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Cavite Police ang umunay bahay ng target na high-profile suspect sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Naaktuhan pa ng mga operatiba ang 2 lalaking nagsashabu sa likod bahay na sinubukang i-flush sa toilet ang chemical na pinaghihinala ang shabu. Na-recover kina Luz Orlaes at Reggie Peñalosa ang mahigit 20 sachet ng hinihinalang shabu na tinangka pa raw itago sa kutsyon at pouch. Umami naman ang mga suspect sa krimen. Samantala, sa isang kasabay na raid na di kalayuan sa unang bahay, timbog ang isa pang suspect na kinilalang si Arceli Dairit. Na-recover sa kanya ang 8 sachet ng shabu. Ayon sa PIDEA, konektado raw si Dairit sa isang drug syndicate na Sarono Alindog Kamaisa Group na talamak ang operasyon sa Cavite. Nahaharap ngayon ng mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, may update naman po tayo sa sumadsad na cruise ship sa Italy. 2 pang bangkay ang nakita sa loob ng barko sa pagpapatuloy po yan ng search and retrieval operations doon. Ayon sa opisyal ng Italian Civil Protection Agency, 2 bangkay ng babae ang nakita sa deck number 4 ng Costa Concordia. Pero hindi pa raw nakikilala ang mga bangkay. Sa kabuuan, umabot na sa 15 ang nakuhang bangkay sa loob ng Costa Concordia. Ilang beses din gumamit ng pampasabog ang mga otoridad upang mapasok ang mga bahagi ng cruise ship na hindi pa nararating. Patuloy pa rin nga hinahanap ang 20 pasahero ng barko na nawawala matapos tumalon mula naman sa tumagilid na luxury liner. Meron din daw mga unregistered na pasahero ang barko kaya hindi nila matukoy ang eksaktong bilang ng mga nawawala. Paano nagkaroon ng mga unregistered naman? Cruise ship yan. It's a luxury ship. Dapat lahat yan unregistered. Unless yung mga crew members, so paakyat ang mga kamag-anak nila, pwede ba naman nila. yun? Never. Although kasi sa cruise ship, kasi when you're a passenger, pinibigyan ka nila ng card that serves as your parang passport going in and out. So, ganun ka lang. Every time you go in, pupunta yan through a machine. Kagano'n, mahigpit talaga sila. You cannot go in without that. So, hindi ko alam pa paano Dapat imbestigahan din nila talaga. Pag nag-dock sila sa isang sa isang port doon, may aakyat na bago, gano'n. Oo nga eh. Yung iba naman daw, mahirap ma-account dahil yung ibang passengers, nagtalunan kasi tas lumangoy na lang eh. So hindi nila alam kung nauna na ba? Nagdire-diretso na, umuwi na. Tanong natin kay Jack ng Titanic kasi di ba unregistered siya. Ay nako, ang daming mga kailangan imbestigahan bukod doon syempre sa mga nawawala, yung mga bangkay na nakuha. Ito pa, meron pa pala mga unregistered. Sa pagtitingnan mo, para lang siyang laruan, parang ang daling, ba't hindi nila i-ganon? Diba? Pero ang laki nun. Sobrang bigat niya. Ang laki nun. Imposible. Okay, pasadahan natin mga aksyong balita sa mga ito sa ating Ronda Reports. Sa Club nga po ang isang sunog sa isang grocery sa Camarin, Caloocan City kagabi. 2 milyong piso po ang halaga ng mga nasunog na ari-arian at paninda. Yan po Ronda Report ni Micaela Papa Bika.
Yes, Igan, halos di na nga nakapagsalita si SPO3 Eduardo Domingo sa tanawin ng kanyang naabong kabuhayan. Iyan nga ay matapos lamunin ng apoy ang kanyang grocery store sa Camarin, Caloocan, mag-aalas 11 kagabi. Tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng paninda at iba pang kagamitang napinsala. Nang gagalaiti naman, Igan, yung mga ilang residente nang maubusan ng tubig yung unang fire truck at umabot pa ng 30 minuto bago dumating ang reinforcements. Kaya naman umakyat sa third alarm ang sunog, ngunit na-declaring under control pasado hating gabi. Pasalamat naman ng lahat na walang nasaktan at hindi na nadamay pa ang mga katabing tindahan sa sunog. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Yan ang Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Balita naman mula sa Iloilo City, tinatayang aabot sa 4 na milyong piso naman ang halaga ng ari-arian na natupok sa sunog sa 3 barangay doon. Sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival noong linggo, nasunog ang mahigit 400 bahay na pawang gawa sa light materials. Kaya naman mabilis na kumalat ang apoy. Inabot ng halos 7 oras bago tuloy ang naapula ang sunog kung saan 4 ang nagtamo ng mga sugat. Mahigit 500 pamilya ang apektado sa sunog at nanunuluyan ngayon sa 3 paaralan sa lungsod. Arestado ang isang lalaki matapos magpakilalang miyembro ng NBI sa Sampaloc, Maynila kagabi. Bukod sa astang NBI agent, may sukbit pa itong baril. Parang totoo, di ba? Kaya naman, kahit hindi naman ito tauhan ng NBI, yan po ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Ausente. Maria, totoo ba yung baril? Totoo, Igan, kasi base din doon sa pag-inspeksyon ni Police Superintendent Balasabas, caliber 45 yun na medyo mataas pa daw yung quality kasi medyo may butas-butas. Tapos yung bala, no, nakalimutan lang natin yung exact term, no, pero hindi basta-basta din yung bala mismo kasi 2 magazine at puno pa nga yun ng 10-rounder. So medyo handang-handa nga yung inarestong si Philip Arwin De Villa, 31 anyos. Yung usisain nga sa IGA ng mga tanod ng barangay 401 sa Zone 41 sa Sampaloc, Maynila, bago mag-alas 7 kagabi. Bukod daw kasi pa sa kaduda-duda ng pagtambay nito sa kanilang barangay ng mga 3 araw na, may sukbit pa nga itong baril at nang usisain ng mga tanod at pulis, nagpakilala pa umuna itong miyembro ng NBI. Wala namang maipakitang kaukulang dokumento tulad ng lisensya ng baril at permit to carry firearms si De Villa. Itinanggi naman ni De Villa yung akusasyon at nandun lamang daw siya sa lugar upang makipag-inuman sa mga kaibigan. Mamaya magbabalik pa tayo para malaman naman ng ating mga kababayan kung anong maaaring isang pangkaso sa kanya. Mamaya-maya sa unang balita. Igan? Okay, maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente. Okay, matapos ang long weekend, nakatagda magpatuloy ng araw impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ayon sa prosekusyon, 11 bagong testigo nakatagdang humarap ngayong araw sa Senado. Kabilang sa posibleng ipatawag si BIR Commissioner Kim Henares na hindi nakasalang sa witness stand noong Huwebes. Dahil hindi niya nadala mga dokumento, no? Yes, hindi niya nadala yung dokumento kaugnay po sa income tax returns ng pamilya Corona at mga tax na binayaran nila sa kanilang properties. Kailangan daw kasi niya ng mas mahabang panahon para maihanda yung mga dokumentong hiniling ng prosekusyon. Kaya mamaya po sa Talakayan ng Igan, makakapanayam natin live si BIR Commissioner Kim Henares. Maaari po kayong makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang po ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit. At sa pamamagitan naman po ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Samantala, parang teledrama sa hapon na nga na sinusubaybayan ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Pero kabilang din ba kayo sa mga napapakamot na lang ng noo o ng ulo sa mga malalalim na terminong ginagamit ng mga abogado? Mismo sila na rin po ang umamin na mahirap daw talaga masundan ang paglilitis, lalo na kung hindi ka nakapag-aral ng batas. Ayon kay Attorney Jose Roy III ng Depensa, doon daw makakatulong ng malaki ang media at ilang eksperto sa batas sa paglilinaw ng mga konsepto. Ang prosecution naman bukas sa paggamit ng wikang Pilipino sa pagdinig. Ayon naman sa presiding officer ng impeachment court na si Senate President Juan Ponce Enrile, hindi naman daw bawal magsalita ng Pilipino sa paglilitis pero hindi raw lahat ng termino ng batas ay pwedeng isalin sa Tagalog. So ngayon, hindi pa rin lilimitahan sa Pilipino lang o Ingles ang mga pagdinig. Hindi, ang paliwanag dyan ganito Yung court stenographer, English lang. walang Pilipino kung kaya i-translate yung... Steno, walang Tagalog English Kaya talaga English talaga, kaya nga may recorder Sa ordinaryong korte nga, ordinaryong suspect, pag nagsalita ng Tagalog, ini-English ng court, interpreter. Although totoo din naman. Para English ang magmanifesto sa record.
alam mo, napunta sa best na dapitan, meron silang malaking speaker. Talagang pinapakinggan nila, sinusubaybayan nila yung Oo, parang teledrama. Kaya lang talaga ang daing nila, hindi na masyado maintindihan. Hindi, simple lang naman. Wala ka eh, dun sa words in the middle of it eh. Kailangan mag-aaral po tayo pare-pareho. Kami rin ho, nag-aaral dito. Hindi rin namin maintindihan, hindi rin kami abogado eh. Pero kailangan aralin po natin yan na maintindihan. Dahil dapat hindi tayo bobo sa batas. Tsaka more than half of the senators also, hindi naman abogado. Eh, dadalawa lang naman nirereklamo yung termino. Dito sa tekom, tsaka tekom-tekom. Lahat naman naintindihan na natin. Ano pa reklamo nyo? Tekong-tekong. Pwede naman ipaliwanag. Yun ho yung pag-utos lang na dalhin yung mga dokumento.